Hello mga kabayan, magandang umaga, kumusta? Welcome sa aking munting YouTube channel. Samahan nyo akong mag-grocery ngayon. Punta tayo din sa tindahan ng mga gulay at mamimili tayo ng mga kailangan nating groceries. Wala tayong pasok sa work ngayon, kaya may time tayo para makapag groceries. Alas 9 ng umaga at magandang panahon ngayon, maghapon maaraw, pero bukas mas mainit. 33 degrees Celsius pagdating ng mga alauna ng tanghali. So yun nga, samahan nyo mag grocery para may share ko sa inyo kung magkano yung nagagastos ko pag nag grocery ko, para may idea lang kayo kung magkano yung nagagastos kapag nag grocery dito sa Australia. Pero madalas hindi pare-pareho yung naging gastos kapag nag-grocery. Kasi may pagkakataon na may mga additional kang nabibili na hindi kasama dun sa dapat mo lang bilhin. At hindi rin kasi kung hilig maggawa ng listahan kapag namimili. Hindi ako nagdadala ng listahan, kaya madalas meron ako nakakalimutang bilhin. Mas mainam nga sana kung merong listahan, pero yun kasi hindi ako mahilig maglista ng mga bibilhin. Yan, may dumarang pang cargo train. Didiretso sana tayo. Doon muna tayo sa tindahan ng gulay, pero dahil may train, dito muna tayo sa Coles. Alauna pa naman yata magsasarado yung tindahan ng gulay. Mahaba kasi yung cargo train. So kung didiretso tayo dyan, mamaya pa tayo makakatawid ng Riles. So dito muna tayo sa Coles, mamimili. So andito tayo ngayon sa Manning Mall. Manning Mall. Like what?
Attention team members, Alicia to the Almanac, please. Alicia. If you have a Coles app or Flybuys card, please scan at any time. At ayun mga kabayan, tapos na tayong mag grocery. Medyo natagalan na lang tayo kasi tagal natin nag-ikot dun. So mamaya natin papakita yung total ng gastos natin kasi pupunta pa tayo sa tindahan ng mga gulay. Labahan na lang natin tong itlog, baka mano pa mabagsak pa. Grabe ang init. Ilang oras pa lang na nakaparking itong sasakyan dito sa labas eh, napakainit na agad. Pasok na. So andito tayo ngayon sa Town Head Fruit and Vegetables. Tapos doon naman sa kabila mga meat. Wala tayo ng basket. Yun, may sitaw pa. May sitaw pa tayo ng 2 peraso. Tapos talong. Tayo ng 3 peraso. Okra. Malilitang okra. Kuha muna tayo ng plastic. Saan ba yung plastic? Walang kangkong. Plano ko kasi dun sa baboy mga kabayan, isisigang ko.
Kaya kumuha tayo ng talong sa okra. Kailangan pa pala natin bumili ng kamatis. Toge. Sibuyas, kuha tayo $2.79 per kilogram. Okay na yun. Tapos ito pala pinakabalot kasi masyado malalaki. Kuha rin tayo nitong luya. Pwede na to. Kamote, kuha tayo ng kamote pangdilaga. Kuha tayong 6 na piraso, 4.95 per kilogram. Ito kamatis. Masyadong malalaki. Kuha tayo dito sa hindi nakabalot. So okay yun dito. So dito tayo kumuha sa may Roma tomatoes, 4.95 per kilogram. Medyo ano siya, paoblong yung size ng kamatis. Kumuha lang tayo mga 5 piraso. Tapos ito mais, kuha tayo mais panglaga. Panglaga. $4.08. Kuha tayo ng isang balot. So ayan mga kabayan, tapos na tayo mamili dito sa may Town Heads, tindahan ng mga prutas, vegetable. Yan, may dumaran na naman na tren, cargo tren. Bali Pilipina pala may-ari nito, kabayan. At ayun, mainam na lang, siya yung nag-assist sa akin doon sa pagbabayad ko. Siya yung nandun sa cashier. At yun, tinanong niya ako kung gusto ko daw ng kangkong, kasi sabi ko sisinigang ako. Tinanong niya kasi kung ano ilulutuin ko. Sabi ko magsisinigang ako, te. Tapos tinanong niya, gusto mo ba ng kangkong? Sabi ko, sige po. Wala kasi doon sa display nila kanina, di ba? Yung pala tinatago nila sa cooler. Kasi nga madali daw masira. Tama naman, madaling masira. At the same time kasi bihira yung bumibili. Kaya pag dinisplay nila dun sa may display area nila, madali nga masisira. Taga Cebu raw si ate. Siya yung may-ari ng business. So sabi na ate, kapag wala daw dun sa display yan yung kangkong, tanong lang daw. Pag halimbawa hindi siya yung nag-assist sa'yo habang nagbabayad ka, tanong ka lang daw dun. Yan talaga yung madalas na hinahanap ko kapag nagpupunta ako riyan.
Bihira rin ako mapunta rito para mamili ng gulay. Yun talaga yung hinahanap ko, kangkong, ang sinigang nga. Eh, buti na lang pala sinabi ni ate na yun nga, tinatago lang daw pala nila sa cooler. Kasi marami rin daw na Asian pala na kumukuha sa kanya. Hindi pala bihira yung kumukuha, bumibili. Meron din kahit pa paano. Mga ano daw yata, Vietnamese, yung mga nasa restaurant, yung may-ari ng restaurant, bumibili daw sa kanya. Kaya tinatago niya sa cooler para hindi nga daw masira kaagad. At dahil nga hindi tayo sanay na nagbi-video na merong kabayan Pilipino, eh hindi natin nirecord yung conversation namin ni ate. Nakalimutan ko palang tanongin yung pangalan ni ate. Pero yung mga Pilipinong katrabaho ko dati, kakilala niya rin. Bali mamaya pagdating ko sa bahay, tsaka ko napakita yung mga nabili ko, at the same time kung magkano yung inabot nung nagastos, para meron din kayong idea kung magkano yung nagagastos kapag nag-grocery dito. Pero depende rin yun sa taong namimili kung magkano yung abutin ng kanyang grocery. Kasi ako mag-isa lang naman ako, so madalas binibili ko good for 1 week. Minsan naman lumalagpas ng 1 week, may mga nabibili tayo na nakukonsume natin ng mas matagal. Example na lang sa mga sibuyas, bawang, ganyan, mga pangluto. So mga kabayan, nakauwi na tayo ng bahay at ito yung mga napamili natin. Labas natin dito sa lagayan para makita nyo ang mga pinamili ko. Bali hindi ko na iisa-isayin yung presyo ng bawat product na kabayan kasi mahaba itong video kapag inisa-isa natin. At ito na nga yung mga napamili natin mga kabayan. Kumuha tayo ng chicken kebabs, tapos baboy, tapos another manok. Ito naka-sale to, 6.61 na lang siya. Tapos dati siyang 8.40. Pero ang best before niya kasi is 2 days na lang. Hanggang 2 days yung best before na date niya. So iluluto din natin kagad dyan. Baka i-adobo ko, tapos pag-iiwan lang akong ilang piraso pang prito. Tapos kumuha rin tayo ng itlog, 18 pack, gatas, 2 liters. Tapos itong mantika na naka-sale din to, 50% off. Nakuha natin ng $15. Ilang litro ba to? 4 liters? 4 liters yata to. Tapos itong pine orange fruit drink, kumuha tayo ng 2. Naka-sale din yan. Tapos kumuha tayo ng Yakult, tinapay, saging, tapos petchay. Kumuha rin tayo ng tsaa. Tapos itong pipinong maliliit. Tapos itong mga chocolate na to. Naka-price din tong mga to. Tapos ito naka 40% yata to. Kumuha tayo ng 2. Tapos itong liquid detergent, 2 liters. Naka-sale din yan. Tapos kumuha tayo nitong mga pang souvenir na keychain. Yan. Bali ang naging total nung gastos natin sa Kohl's,
umabot ng $131. Tapos total saving is $53.65. Malaki-laking savings din yung mga kabayan. Halos karamihan kasi dito naka sale. 40% off, 50% off. Tapos ito, bukod pa yung presyo nito. Dito yata ang inabot is $15 mahigit. 15 point something. 15.98. So bali ang total lahat kasama to 131 plus 15 point something, 146 mahigit. 146 point something. So bali ito na yung mga napimili natin doon sa halaga na yun. Bali karamihan naman dito hindi lang natin magagamit ng, hindi natin makukonsume ng mabilisan, lalo na ito mantika pangluto. Tapos ito matagal-tagal din natin magagamit to. Bali ang kailangan lang natin makonsume kaagad dito is ito. Tapos yan nga yung mga pangluto nating ulam, kasi ito hanggang A1 lang to, sunod na buwan. Ito naman hanggang katapusan. At ito 2 araw na lang yung best before date nya. So lulutuin din natin kaagad dyan. At maliban nga dyan, meron pa tayong mga gulay. So tabi muna natin itong mga to. Ito naman yung mga gulay na napamili natin mga kabayan. Meron tayong nakawang kangkong panglagay sa sinigang. Buti na lang talaga si ate yung nag-assist sa akin doon sa pagbabayad kanina. Yung may-ari ng Town Heads. Mga tayo ng talong, sitaw, yun nga kangkong, ampalaya, mais. Kumuha tayo ng 4 na pirasong mais kasi panglaga. Hindi kasi kung nagkakanin madalas sa gabi. Iniwasan ko na maganin sa gabi. So ang ginagawa ko, yan, laga ng mais, laga ng kamote. Bali yun na yung naging hapunan ko mga kabayan. Yan, kamote, kamatis. Tapos kumuha rin tayo itong orange. Ang halaga niya is $4.08. Tapos kumuha rin tayo nitong barbecue Kimberly mix. Yan, mga ngata. Tapos kumuha rin tayo ng luya. Yan, luya yung loob dyan. Laman pala. Tapos sibuyas, kumuha rin tayo. Okra. Tapos kalabasa. So ang total nito mga kabayan, yung napamili natin sa Town Heads, mabot siya ng, ano ba to? Mabot siya ng $59.47 mga kabayan. Hindi ko na isa-isa-isahin mga kabayan kasi matatagalan tayo dito sa video natin. So haba na masyado kapag inisa-isa ko pa yung presyo. Pero yan, tingnan nyo na lang. Pwede nyo basahin mga kabayan. At bali ito nga yung mga napamili natin. Yung kamote, kamote. Mais, kumuha tayo ng 4 na piraso. Kamote, kumuha naman tayo ng 6 na piraso. Tapos yung luya, ampalaya, kumuha tayo ng pangginisang ampalaya. Magigisa tayo ng ampalaya. Tapos to panglagay na natin sa sinigang. Baka maglagay tayo ng 2 piraso. Ito, 2. Tapos konting sitaw. Tapos yung kangkong, kamatis. Wala lang tayong labanos pala. Hindi ako nakapagtingin kung mayroong labanos doon. At baka yung matitirang isang talong, hahaluan ko na lang ng kalabasa, kamatis. Tapos baka magtira rin ako ng konting kangkong, tsaka itong matitirang sitaw. Ididinigding natin mga kabayan. Lutong Ilocano.
So ayan yung mga napamili natin sa halagang magkano ba inabot? 146 plus 59. So maabot din ng mga 200 mahigit, 210, mga ganyan, tama ba? May na tayo sa computation mga kabayan. At ayan nga mga kabayan, ginamitan ko na ng calculator para matotal natin kung magkano talaga yung nagastos ko sa araw na to. At umabot nga siya ng $206.45 yung ating mga napamili kasama na to. Ito kasi nabili natin sa ibang store, hindi dun sa loob ng mismong grocery store ng Kohl's. So iba yung presyo nito, hindi kasama dito sa resibo. Hindi ako nakahingi ng resibo nito. Pero naisama na natin doon sa pinaka-total at umabot nga siya ng $206.45. At ito na lahat yun, yung mga napamili natin mga kabayan. At gaya nga ng sabi ko kanina mga kabayan, di naman lahat ito makukonsume natin ng mabilisan. Gaya na lang itong mantika. Baka buti pa sana ng mga 4 na buwan to or hindi lang. Tapos itong panglaba, detergent. Bali, makukonsume lang naman natin mabilisan dito yung mga, yun nga, yung pangluto. Tapos itong mga bilhin nating fruit juice, Yakult. Itong tinapay, kailangan makonsume kagad to kasi 5 days lang yung tatagal nito. Pag hindi na kain lahat or else ilalagay natin sa rep para mas tumagal pa siya dun sa date na nakalagay dito, naka-indicate. At ayun nga yung mga napamili natin mga kabayan sa halagang $206. Ito na lahat yun. Yung iba rito, gaya nito. Tapos itong mga tsokolate na to, baka hindi natin i-consume ito mga to. Ilalagay natin sasama natin sa pabagahe. Nagpaplano ko magpabagahe ulit mga kabayan. So itong mga to, isasama natin doon. Ayan. Nag-unti-unti tayo mga naka half price. Bumibili tayo ng mga naka half price para isama natin doon sa mga or isasama natin doon sa ipapabagayan natin mga kabayan. Nag-unti-unti na tayo para kahit paano mapuno natin yung box at may padala rin natin ng mas maaga. At ayan mga kabayan, yan yung mga napamili natin. So sa palagay nyo, sulit ba? Sulit ba yung gastos? Or namamahalan din kayo sa bilihin dito sa Australia? Kahit saan naman yata mahal ang bilihin, kaya talagang kailangan mo ng matinding pagbabudget. At gaya nga sabi ko kanina, halos karamihan dito is mga nakasale. Ang mga hindi lang nakasale dito, yung mga pinamili natin sa bentahan ng gulay, di sila nakasale doon. So regular price yung mga pinamili natin doon. At ayan, yun mga kabayan. So dito ko na lamang din tatapusin itong video na to mga kabayan. Masyado nang hahaba. At maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!